Ang kasino ay pampalipas oras ng mga mayayaman at ginagawa rin itong tambayan ng mga taong nalulung sa mga larong ito. Kaya naman, ang kasino ay isa sa mga negosyong malakas kumita hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi ng pati sa buong mundo. Kaya sa bidyong ito, ating alamin ang 8 pinakamalakas kumita na kasino sa Pilipinas base sa kanilang total gross revenue noong 2023. Anong kasino kaya ang kumikita ng mahigit 6 billion pesos kada buwan? At totoo nga ba na isang politiko ang nagmamay-ari nito? Number 8. Royce Hotel and Casino. Ang Royce Hotel and Casino ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang dati nitong pangalan ay Oxford Princess Casino at pagmamay-ari ito ng mga politiko mula sa probinsya ng Isabela. Ngunit di nagtagal ay nalugi ito at ibinenta kay Rodolfo Bong Pineda na mula sa pamilya ng mga negosyante at politiko sa Pampanga at pinangalanan nila itong Royce Hotel and Casino. Pinalawak nila ito at nagbukas ng bago at mas malaking hotel and casino sa tabi lamang ng kanilang unang building noong December 2022. Sa ngayon, mayroong halos 1,200 slot machines at table games ang meron dito na pwede mong paglaruan. Ang Royce Hotel and Casino ay kumita ng mahigit sa 4.9 billion pesos noong 2023. Number 7. New Star Resort and Casino. Ang New Star Resort and Casino ay nagbukas noong 2022 sa Cebu City at ito rin ang pinakamalaking casino sa labas ng Metro Manila. Ang kabuuang nagasto sa pagpagawa ng resort and casino na ito ay umabot sa mahigit 537 million US dollars o 35 billion pesos. At ito naman ay pagmamay-ari ng pamilyang Gokongwei na siyang may-ari ng Robinsons Corporation. Ang casino nito ay mayroong 1,500 slot machines at 250 table games. Ang resort naman nito ay mayroong 2 luxury hotels, ang New Star Hotel at Philly Hotel. Meron din itong high-end mall, VIP cinemas at skydeck na kung saan makikita mo ang buong view ng Cebu City. Ang New Star Resort and Casino ay kumita ng mahigit sa 5.5 billion pesos noong 2023. Number 6. D Heights Resort and Casino. Ang D Heights Resort and Casino ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. At ito ang pinakamalawak na integrated casino resort sa buong Pilipinas na may kabuuang lawak na 309 hectares. Ito ay pagmamay-ari ng mga negosyanteng Koreano na pinamumunuan ni Lee Shin-kun at nagbukas noong 2019. Ang nakakamangha pa rito ay meron itong man-made lake, indoor water theme park, luxurious villas, condominium towers, Singapore International School, 36-hole golf course, restaurants at commercial establishments. Ang casino ay mayroong 576 slot machines at mahigit 100 na table games. 2 naman ang luxury hotels dito, ang Hyatt Regency Clark at Hilton Clark Sun Valley Resort. Ang D Heights Resort and Casino naman ay kumita ng mahigit sa 7.9 billion pesos noong 2023. Number 5. Han Casino Resort. Ang Han Casino Resort ay matatagpuan din sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ito ay nagbukas noong 2021 at pagmamay-ari ng Korean businessman na si Dae-sik Han. Nasa mahigit 600 million US dollars o 35 billion pesos naman ang nagastos sa pagpagawa ng casino resort na ito. Si Dae-sik Han din ang nagmamay-ari ng katabing Waidos Hotel and Casino na nagbukas naman noong taong 2008. Makikita mo dito ang 868 slot machines, 147 gaming tables at 44 electronic table games. Meron din itong 2 luxury hotel brands, ang Swiss Hotel at Clark Marriott. Ang Han Casino Resort naman ay kumita ng mahigit sa 11.9 billion pesos noong 2023. Number 4. City of Dreams Manila. Ang City of Dreams Manila ay matatagpuan sa tinatawag na Entertainment City sa Parañaque City. Ang Entertainment City ay reclamation project na may lawak na 180 hectares
at ginawang gaming and entertainment complex sa pamamahala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nagbukas ang City of Dreams noong 2015 at sister property ito ng City of Dreams Macau. Nasa mahigit 840 million US dollars o 48 billion pesos naman ang nagasto sa pagpagawa nito. At SM Investments Corporation ng C Family naman ang majority owner nito. Sa kabuuan, meron silang 1,620 slot machines, 289 gaming tables at 176 electronic table games. Tatlo naman ang luxury hotel sa resort complex na ito, ang Niwa Hotel, Nobu Hotel Manila at Hyatt Regency Manila. Makikita mo rin dito ang indoor theme park na Dreamplay at syempre hindi rin magpapahuli ang mall. Ang City of Dreams Manila naman ay kumita ng mahigit sa 31.7 billion pesos noong 2023. Number 3, Newport World Resorts. Ang Newport World Resorts ay matatagpuan sa Pasay City, Metro Manila. At dahil malapit ito sa NAIA, meron itong walkway na konektado sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ito rin ang unang integrated casino resort sa Pilipinas na nagbukas noong 2009 sa pangalang Resorts World Manila. Ang Newport World Resorts naman ay pagmamay-ari ng business tycoon na si Andrew Tan ng Mega World Corporation. Ang kanilang casino ay merong 2,223 slot machines, 445 table games at 100 electronic gaming machines. Mayroon ditong Newport Mall at Newport Performing Arts Theater. Nasa mahigit 5 naman ang luxury hotels na pwede mong pagpipilian dito. Ang Hotel Okura Manila, Manila Marriott Hotel, Hilton Manila, Sheraton Manila Hotel at Holiday Inn Express. Ang Newport World Resorts naman ay kumita ng mahigit sa 34.2 billion pesos noong 2023. Number 2, Okada Manila. Ang Okada Manila ay matatagpuan din sa Entertainment City sa Parañaque City. Ito naman ay pagmamay-ari ng Japanese businessman na si Tomohiro Okada at nasa mahigit 3.3 billion US dollars o 184 billion pesos naman ang kabuuang nagasto sa pagpagawa nito. Meron itong Grand Musical Fountain na kilala bilang world's largest multicolored dancing fountain na kasing laki ng 50 Olympic-sized swimming pools. At ang nakakamangha pa rito ay pwede mo itong puntahan ng libre. Ang kanilang casino ay mayroong 3,000 slot machines at 500 gaming tables. Meron din silang luxury hotel na may halos 1,000 rooms at may malaking shopping at dining areas. Matatagpuan mo rin dito ang napakalaking event venue na The Garden at indoor kids playground na Play. Ang Okada Manila naman ay kumita ng mahigit sa 44.5 billion pesos noong 2023. Number 1, Solaire Resort and Casino. Ang Solaire Resort and Casino ay nagbukas noong 2013 at eto ang kauna-unahang casino resort sa Entertainment City sa Parañaque City. Nasa mahigit 1.2 billion US dollars o 67 billion pesos naman ang nagasto sa pagpagawa nito at ito ay pagmamay-ari ng business tycoon na si Enrique Razon Jr. na siyang may-ari rin ng International Container Terminal Services Incorporated. Ang casino ay merong 1,620 slot machines at 360 gaming tables. Mayroon ditong 5-star hotel, upscale retail outlets, at iba't ibang mamahaling restaurants. Meron din ditong concert venue na The Theater, Solaire Wellness Spa at shooting range. Noong nakaraang May 2024 ay nagbukas na rin ang Solaire Resort North sa Quezon City, Metro Manila. Ang Solaire Resort and Casino naman ay kumita ng mahigit sa 61 billion pesos noong 2023. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Dapat ba nating tangkilikin o dapat ba nating limitahan ang ganitong klase ng negosyo sa Pilipinas? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.